Kung iniisip mo na ang YouTube algorithm ay isang nakakalitong halimaw na galit sa mga maliliit na channel at sinasadya kang ibaon sa limot, grabe naman yun. Kalahati lang dyan ang tama. Oo, nakakalito siya pero hindi siya galit sa iyo, no? Gusto ko lang linawin yun. Sa loob ng 5 minuto o higit pa, aalisin ko ang lahat ng kalituhan para ipakita ko sa iyo kung paano talaga ito gumagana, ano ang gusto nito at ang dalawang numero na magdidesisyon kung magba-viral ba yung video mo o hindi. So, magsimula tayo sa sentral na katotohanan. Ang YouTube algorithm ay hindi isang gatekeeper. Ito ay isang tagapamagitan o matchmaker at recommendation engine. Ang tanging layunin nito ay pataasin yung tinatawag na session time sa YouTube. Kapag patuloy kang nanonood, syempre kumikita yung YouTube. Kaya, ito ang misyon niya. Ipares ang tamang manonood sa video na magpapatagal sa kanila sa panonood. Isipin mo na lang na para siyang waiter na nagdadala ng perpektong ulam sa perpektong customer. Kaya ano ang hinahanap ng algorithm sa video mo para masabing ito ay perpektong ulam? Dalawang bagay lang at kontrolado mo pareho yan. At ang una nga at pinakamahalagang senyales ay yung tinatawag na click-through rate o CTR. Itong CTR na ito yung magdidesisyon kung mabibigyan ba ng pagkakataon yung video mo. Sinisimulan ng YouTube sa pagpapakita ng video mo sa isang maliit na test audience o yung mga tao na nanonood ng kahalintulad ng content mo. Kung 100 katao ang nakakita ng thumbnail mo at dalawa lang ang nag-click, sasabihin agad ng YouTube, hindi maganda ang match na to. Kung 100 tao naman ang nakakita at 10 ang nag-click, sasabihin ng YouTube, wow, gustong gusto ito ng mga tao. Ipakita natin sa 1,000 iba pa. O, di ba? Ganun kalupit ang YouTube algorithm. Yung thumbnail tsaka yung title mo, yun yung tinatawag na magiging sales pitch. Kaya dapat yan din yung pinagpupukusan mo, yung thumbnail tsaka yung title. Well, pag-uusapan naman natin yan sa mga ibang episode ng series natin. Babalik tayo, Ang target mo ay dapat palaging higit sa 5%. Kung palagi kang nasa ilalim ng 3%, titigil yung algorithm sa pagpapakita ng video mo. Gaano man kaganda ang laman nito, kontrolado mo ang CTR mo sa sipag mo sa paggawa ng packaging ng video. Yung pangalawang metric naman ay tinatawag na audience retention at watch time. Nakuha ng CTR ang click, pero ito yung magdidesisyon kung magi-stay sila sa video mo. Monitor kasi ng YouTube yung video mo, segundo por segundo. Kapag maraming manonood ang umalis sa pang 35 na seconds, itatala ng algorithm. Dito na bore ang mga tao. Pero kapag nanood ang manonood ng 70%, 70% ng 10 minutes mong video, ang sasabihin naman dito ng YouTube, ito quality content na may mataas na satisfaction. Dapat i-recommenda pa natin to. Lilinawin ko lang guys, baka kasi nalilito kayo, Itong algorithm na to, hindi to tao, Walang tao ang magmo-monitor ng video ng 1,000,000 video ata ang ina-upload sa YouTube kada araw. Siyempre, hindi naman imo-monitor ng tao yan isa-isa. So, itong algorithm na to, kusa to. May tao na naggumawa na to
nung tinatawag na algorithm. Gulo ng explanation no? I-research nyo na lang din. Okay, babalik tayo sa topic Para manalo dito, kailangan mo ng magandang hook, mabilis na pacing at matupad ang pangako ng title. Ang goal mo ay pataasin ang kabuuang bilang ng minuto na napanood o yung tinatawag na watch time. So kaya yung tinatawag na mga clickbait sa umpisa lang gumagana yun pero kapag lagi mong ginagawa itong pagki-clickbait pagdating ng panahon mauubusan ka ng audience. Kaya kailangan kung ano yung nakalagay doon sa title, yung content mo yung nakabase talaga doon sa title, hindi mo sila clickbait. Kaya ito ang 5-minute take away mo. Ang algorithm ay hindi isang lihim na samahan. Okay? Ito ay isang simpleng formula. Kung nag-click ang mga tao at patuloy silang nanonood, i-recommenda ng YouTube yung video mo. Yun lang. Tigilan mo na yung pag-aalala tungkol sa tags at upload times. Tutok mo ang lahat ng enerhiya mo sa dalawang metric na iyan. Paggawa ng kaakit-akit na packaging o yung tinatawag na thumbnail at title at pagbibigay ng matinding value sa loob o yung mismong content mo. Sa susunod nating episode, titingnan natin sa analytics kung saan eksaktong makikita itong CTR at watch time mo at kung paano magtakda ng specific na target para lumago. Ayun. At doon na nga natatapos ang ating episode na ito So stay tuned at mag-upload pa ako ng second episode Bali itong series na to nasa siguro nasa 15 episodes. Hindi ko pa alam kung ilang episode to. Siyempre kung nagustuhan mo yung video natin huwag mo namang kakalimutang i-like, tapos mag-comment ka na rin, mag-subscribe ka na rin at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Yun lamang, paalam. I'll be back in a minute, I'm kidding, I'm in it to win it. These casuals, they ain't gon' get it, cause I'm on a mission. Just listen, these bars that I'm spitting, I'll light a cigar when I'm sipping. It's job when I'm winning, a star how I'm living, a